Op. Third day ng ating Tuk-Tuk Life Camping and Adventures. At palabas pa lang tayo or pababa galing ng ating pinagkampingan, ang Mount Banoy. Ito lang, dahan-dahan lang tayo. Mahaba-habang pababa to. Na-enjoy nyo ba itong Mount Banoy? Sa mga pupunta, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Ano yung mga kailangan ninyo bago kayo pumunta at mag-camping. Yung next na pupuntahan natin ngayong araw is pangalan Castilla River Campsite, parting Lobo, Batangas na. At dahil anong oras kaya tayo abutin, wala pang signal eh, hindi pa nag-ano si Google Map, nag-update, tinatansya pa niya. At dahil wala naman tayong pagkain na natira, eh kung saan man tayo makakita ng kakainan, kakain ako. Lomi man or goto, pwede na. Wala naman tayong panghihinayangan na natirang pagkain na baon-baon natin. Tignan nyo itong tatlong alaga ko. Enjoy lang, diba? Ganyan lang ang buhay. I-enjoy mo lagi ang buhay sa araw-araw. Kahit na may hinaharap kang problema, kailangan mong tingnan yung good side. 29 kilometers or isang oras. Eh masyado pang maaga, mag-aalas 9 pa lang. Kaya tamang chill ride lang tayo. Sana itong pangatlong araw na to, bigyan naman tayo ng magandang panahon na hindi tayo uulanin dun sa campsite. Nang sa ganun, makapag-edit man lang ako. Ang hirap eh. Yung unang 2 araw natin, inulan-ulan tayo kaya hindi ko mailabas yung laptop eh, para makapag-edit man lang eh. Wow! What a view! Ano, kamusta naman kayong tatlo? Ha? Talagang silip lang kayo ah. Oh, nagbuhol na kayong 2 dyan. Primera lang ako, engine brake, para hindi tayo bulusok pababa at delikado. Mas na-enjoy ko na ngayon yung ano lang, takbong relax and chillax lang. Hindi na natin kailangan yung makipagpabilisan, makipagunahan. Tulad nga sabi ng Bini, ang buhay ay hindi karera. Di ba? Kaya napapasound trip ako eh. Agapay lang sa preno. Hoy, wag na kayong magulo ha. Pag nakakita, wag na ay nako, wag na manahol. Hindi man natatakot sa inyo yung tinatahulan nyo eh. Nakukyutan lang sa inyo yung mga tao eh. May tanong lang ako sa mga ibang Bajaj 3-wheeler owner dyan. Pagka ganitong pababa at nakapatay ako ng makina pero nakaprimera, nakakatipid ba ako ng gasolina? Or ang disadvantage is baka magka-problema yung makina? Kasi patay itong makina eh oh. Ang ginawa ko, nakaprimera lang. Tapos pagka pababa, syempre pigil, gawa ng engine brake. Okay lang ba yon? Comment naman kayo sa mga Bajaj 3-wheeler owner dyan. Or kahit sa mga may sasakyan, may mga gumagawa din ba ng ganon? Pumipiga-piga na lang ako ng clutch pagka tipong sobrang bagal niya, para bumilis-bilis pababa. Oh, grabe tarik oh. Pero habang pababa, tingnan nyo yung nakikita ko ngayon dito oh. Di ba sobrang liwanag kaya? Oh. May mga nakalagay naman dito na mga signage na slow down. Uy, may bato sa gitna. Muntikan tayo dun ah. Malapit na tayo. Huwag ka nang maingay dyan, Mocha. Oh. Kunti na lang. Paano na tayo ng highway? Ano ba? Nauuhaw ka? Oh, wait lang. Oo. Kalang. Ipapakita ko sa inyo. Dahil maaraw, shades, labo. Napulot ko sa kalsada. Pagdaan ko, nakita ko eh. May gas-gas na nga lang, medyo malabo. Pero pwede na rin panlaban sa ano ng araw, ng sikat ng araw. Oh, wait lang. Ayan ka na naman, Mocha. Napaka-arte mo talaga. Thank you po. Gulo na naman kayo. Mabait na mga tao dito. Lagi nakangiti pag nakita yung mga alaga ko eh. Ano to? Nanay? O sige, tigil tayo dito. Tigil tayo. Iinom kayo. Oh, ito na. Wait lang. Tabi lang tayo. Oh, inom. Uy, ba't binuksan yung ilaw? Ganito na naman to si Mocha. Pag nag-ingay, iinom. Laging inom lang naman ang ano yan eh.
Bisyo niyan dito eh. Oh, tutulungan mo yung ating Bluwiti. Ay, kayo oh. Tubig. Ah, tubig. Inom ng tubig. Nanay, ikaw. Oh, inom ng tubig. Ayaw? Teka lang. Oy, Mocha, ikay dito ka lang sa harap. Nag-iinarte ka na naman. Yeah. Arte-arte mo. Sinacharge ko yung ating ilaw dito eh. Mata nyo, pagka si nanay nakapwesto dun sa pwesto ni Kopi, wala lang kay Kopi. All goods lang. Pero pag si Mocha, nagagalit yan eh. Pinapaalis niya, siya yung papalit. Tara, diretso tayo. Bakit na to? Aba, namula na pala yung ano ko. Namula ba ang aking gasolina? Hindi naman. Kaya pa yan. Okay. Pagdaan natin, papultang ko na. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Ano tayo, babalik doon sa pinanggalingan natin. Tama ba? O dito tayo nang galing sa kabila? Alam ko, dito tayo nang galing nun eh. Oo nga, pabalik nga tayo. Pabalik tayo. Doon tayo tinuturo ng Google Map. Ayaw ko dadiretso dun eh. Nakikita ko kasi dun yung may arko eh. Okay, dito na tayo sa kung saan tayo nang galing. Etong kaliwang to, dyan tayo lumusot nun eh. Ngayon, dadiretsuhin natin to. Papunta ng Lobo, Batangas. Parang kompletos Ricardos ang ating tuk-tuk life natin ah. Kasi, unang araw, sa tabi tayo ng Lawa, yung Dagatan Lake. Pangalawang araw, Mount Banoy, bundok. Ngayon, pangatlong araw, sa tabi naman tayo ng ilog. Di ba? Anong susunod sa pang-apat na araw? Tingnan natin. Taysan, Prape, Rosario, Padre Garcia. Ito may paliko. Papasok ng kaliwa. Tapos, itong sa kanan, ito yung diretsyo ng Lobo, Batangas. Hoy, 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 tumigil, tumigil. Diretso. Uy, May nakita na akong gasolinahan dito eh. At baka yung dadaanan kasi natin, panay kurbadahan na. Hindi ako sigurado kung may madadaanan pa. Buti na dito, sigurado. Magkano kaya? 200 po. Shhh! Nanais ko to, si Kopi. Huwag maingay. Tumigil na. Tumigil na, oh. Lalarga na tayo. 59 per liter, yung unleaded. Pag may nadaanan na rin tayong kainan dito, makakain na din muna. Medyo nagugutom na rin ako. At nagkape lang ako kanina, nalimutan ko yung tinapay eh. Pakainin ko na rin itong mga to. Para dire-diretso na. Nakakita rin ako ng kakainan na pwedeng iparada yung tok-tok. Nakita ko yung mga alaga ko. Pangalan is Dreams. Taysan pa rin pala to. Pag dinaretso na natin to, mapanay kurbadahan na to. Labas na natin to, Lobo, Batangas. Lomi! Ayun Grabe naman sa toppings to Yan, may chicharon, atay, laman, tsaka ano ba to? Shanghai. Dami Agahan tsaka tanghalian, dala na rito. Daanan pala talaga ng mga ng mga truck. Ang dami. May nadaan truck eh. Kaya ingat lang pag pupunta tayo ng dun sa pupuntahan natin at ang dami natin kasabay. Ito nga palang in-order ko is 70 pesos to. Merong 50, 70, tsaka 100. Dito na ako sa 70. Ako lang naman ang kakain eh. Ang dami na pala nito. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo binibigyan Ang lomi, hanggat mainit pa, upakan mo ng upakan. Kasi hindi na masarap pagka lumamig na eh. Kahit na napapasingot-singot ako eh.
Pawisan ako dun ah. Grabe. Oh, kakain na kayo ha. Para mamaya, ano na lang kayo, sausage. Hindi na kayo mag-ano ha, dadry, konti lang. Damihan nyo na yung kain ngayon. Ako, baka mamaya pag biyahe namin, tumawag na to ng ano ah, ng kalikasan ah. Mapupops mamaya to mga to. Sarap ng amoy. Amoy luncheon meat. Oh, ayos ang hati yan ha. Pantay ba? Konti. Mas marami to. Oh. Moka. Nanay. Dito ka sa kabila, Kopi. Huwag ka dyan. Ikaw, hilig mong ano doon sa kabila. Tapos mamaya, dito ka na naman sa tabi ko. Ubus yan, ha? Nagpapaalam lang po. Bye-bye. Sige po, di naman nangangagat yan. Okay na, tama na. Sumayos. Lalargay na tayo. Anong oras na ba? Alas 10. Sanay po ito isa. Ah. Ano ka ba? Diyan ka sa likod o dito? Nanggugulo ka eh. Doon ka lang nga. Busog na rin kayo ha. Sige po, thank you po. Okay. Butit may gantong kainan dito na katabi lang yung ano, yung paradahan. Busog na ako. Busog na rin tong tatlong to. Diretso na tayo. Alas 10:18. Meron pa tayong 18 kilometers. Napakaaga pa natin makakarating doon. Maraming salamat nga pala kila ate. Ang pangalan ng kinainan ko ay Dreams. At yung kutsara na hiniram ko, sabi ko babayaran ko kasi ginamit kong panghalo ng pagkain ng mga alaga ko. Alam ka namang ibalik ko pat gagamitin ng tao. Siyempre hindi na. Binigay na sa akin. Kaya maraming salamat po. Asya, diretso na tayo at huwag naman sana tayo abutan ng ulan. Although maaga pa tayo, sana'y gumanda naman ng panahon at makapag-edit man lang ako kahit papaano. Dahan-dahan lang tayo at panay kurbadahan, tapos ang dami pa natin nakakasabay na malalaking truck. Dito pala ang daan ng mga truck na pagkapapunta ng mismong Lobo, Batangas. Ngayon ko nga lang nadaanan to. Ano kayong tatlo? Ano yan? Uy, ba't dinadagan mo si Kopi? Teka lang. Tatabi ka rin kay nanay. Si nanay, dyan nga lang nandiyan si nanay, hindi umaalis eh. Ayan. Huwag masyadong malikot ha. Nasa ano pala tayo eh, halos kabundukan pala ito nakapalibot dito eh. Pangalan ng tulay ay Bacau Bridge. Dami natin kasabay na malalaki kasalubong pa. Nahulog ang loob sa'yo. Welcome to Lobo. Lobo, Batangas na pala to. 14 kilometers. Thank you, sir. Yun. Sir, sticker. Anong pangalan mo, sir? Henry. Sige. Thank you, sir. Ingat, sir, ha? Nakita ko lang. Alam ko sino sumusunod eh. Bibilisan ko na sana eh. Salamat. Sige po. Akala ko kung sinong nasa likod ko na sumusunod eh. Pagtingin ko sa side mirror, buti, kumaway. Tapos, sabi niya, Sir, John Pax. Di syempre, titigil tayo. Si Sir Henry yan. Maraming salamat kay Sir Henry. At lagi daw siya kasi nanonood sa akin, lalo na itong mga camping. Nagagaling lang daw niya ng Lobo, Batangas. Tayo naman, papunta pa lang doon. Anong bundok yun? Nakatatanong ko yun, no? Kapal ng ng ulap sa tuktok. Akala ko, lapit-lapit na nung nung mga 6 kilometers na to eh. Panailiguan eh. Kaya chill-chill lang tayo eh. Yun ang dagat. Ang ganda naman ng dagat. Tanaw na tanaw dito. Yung pupuntahan natin. Pero ilog yung pupuntahan natin, hindi dagat ha. Ang ganda konti na lang, 6.3 kilometers. At medyo nalalambot ako kakabanking. Kayong tatlo, okay lang kayo dyan tatlo? Chill na chill lang eh. This doesn't hurt, baby.
place down in the dirt that I finally found it now. Welcome, Barangay Poblasyon. Tayo. Oh, saan yung daan? Maambon na. Ayan na, pagkatapos ng mismong Argo, paglagpas, itong kaliwaan na to. Dito tayo tinuturo eh. Kaya, wala naman sanang rough road ha. Google Map. Ilang kilometers na lang ba? 3.7 kilometers. Ayun, nakikita ko nga, may tabing ilog na. Bay, walang tubig ang ilog ata ah. Oh, kaya abutan pa ng ulan. Oh, kaya dahan-dahan. Ito, kakaliwa. Ano to? Yan yata yung ano ng ilog. Ilog ba o irrigation yan? Hindi ko matanaw yung ibabaw eh. Mamaya, makikita naman natin eh. Ayun na nga, may rough road nga. Oo. Huwag nang nahula, huwag nang mambuli ng mga manok-manok dyan. Dangerous curve. Yung mga baka-baka nakaano ron, oh. Mga nakasuga. Umuulan. Yung palang kaninang natatanaw natin na bundok, ay ayun. Yung maulap, ay dito nga tayo. Umuulan naman. Konti pa. Tatagtagan tiyan ko, wait lang. Mukhang kagagawa lang din mismo nitong nasa tabi, oh. Yung harang sa ilog. Sabi sa mapa, abay, tatawid pala tayo ng ilog. Ano kaya to? Ano? May tulay? O river crossing? Aba, hindi tayo pwede basta sumugal sa river crossing pagka mabato. O kaya medyo malalim. At tayo ay walang magtutulak. So solo lang tayo dito. Pagka river crossing yung campsite, kahit dito na lang sa may tabi, kahit di na ako dun sa mismong campsite, pwede na dito. Pagka walang tulay at river crossing, atras tayo. Hindi natin pwedeng makipagsapalaran katulad nung sa Marilaki Camp. At least doon merong mga empleyado yung yung campsite na magtutulak. Ito, itong kanan na to. Tingnan muna natin. Aba, river crossing nga ata. Ay. Tingnan ko lang ha, dyan lang, wait lang. Naku, may aso pa. Aba, ay river crossing nga. Hindi pwede. Oh. Saan dito? Pero doon na lang, dito na lang kaya ako mag-camping. Pwede naman. Dito, pwede na dito. Oh. Napaka-raw spot naman ito. Wag lang sanang uulan at gawa ng tabing ilog lang tayo. Walang bayad dito. Kaya yan. Oh. All goods. Hello, sir. Magkakamping po. Kakamping. Sige. Di ba doon yung camping site? Dapat mo kayo tumakas sa kabila. Meron din daan doon. Babae sa may tapat ng chapel na yung palusong. Oo. Mababaw doon. Mas mababaw doon. Mas kaya doon. Sige. Ako lang masyado kami doon. Okay. Dito pala yung yung mismong tatawidan, no. Buti sinabi sa akin ni Kuya. Doon daw sa kabila doon. Tama naman yung sinasabi ni Google Map na dito yung daan papunta ron sa camping site. Ang kaso, dahil river crossing nga siya, ay medyo malalim dito at saka mabato. Unlike dun sa isa doon na tinuturo niya, nakita ko na mayroon din nagtatawid ng motor is mas mababaw. Pero para sa akin, mas decided na ako na doon na lang kaya sa may tabi-tabi doon ako mag-camping. At least wala pang bayad, no? Hanap ako ng spot doon. Siguro naman open for public tong lugar na ito. Tayo ay aakit na ulit. Mahirap pagka ganyang umulan sa tabing ilog ka. Tapos ito pa kasing balak ko sana na dito na pwestuhan mag-camping, daanan din ng tao at ng sasakyan na tatawid dito. Kung doon sa may taas doon, medyo tabi lang ng wala tayong magiging problema doon, di ba?
Oh, biyak. Kayang-kaya naman, te. Ito yung daan na sinasabi ni Kuya. Tatabi din ng ilog eh. Yun dun, oh. Doon na lang tayo sa may tabi-tabi dun, oh. Pwede naman siguro dun. Hanap lang tayo ng daan. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Init. Talagang binigyan tayo ni Lord ng magandang panahon ngayon. Bumalik ako dun sa pinaka medyo dulo-dulo dun sa kung saan tayo nang galing. Wala na akong ibang mahanapan na pwesto kaya sabi ko dito na lang, okay na dito. Total naman, yung daanan ng mga sasakyan ay ayun lang yung kalsada pero tago tayo dito sa mismong likod natin. Hindi gaano tayong nakikita, kumbaga para na gano tayo ngayon, stealth camping. Kasi kung tatawid pa tayo ng ilog para lang doon sa camping site, medyo nag-aalangan pa ako. Talagang may alanganin ako. Siguro naman makakapag-edit tayo ngayon kasi nilatag ko na yung solar natin and then yung ating Blue Witty AB3A. Hindi ko na dinala yung AC2A at ang dami ko nang andala. Hiningal-hingal ako sa pagse-setup eh. Ito ang tatlo yun, nandito lang pero hinihingal eh. Kanina pa inom ng tubig yan eh. At yung mga gamit kong nabasa nung nasa Mount Banoy tayo, pinapatuyo ko na. Yung upuan, saka yung upuan ko and then yung mga basahan. Although alauna na, busog pa ako dun sa kinain kong lomi. Kaya hindi pa muna ako kakain. Siguro hapunan na lang. Kung merienda man, meron naman ako dito tinapay. Magse-setup muna ako ng laptop para makapag-edit muna. At nang kayo ay merong mapanood. Anyon? Uuhaw pa? Grabe naman ang uhaw nyo. Sige, inom. Ngayon ako kailangan magtipid-tipid ng tubig. Kasi inumin yung nandun sa ating lagayan eh. Hindi ko siya gagamitin panghugas. Kung maghuhugas man ako, katabi lang naman natin yung ilog. Doon na lang ako maghuhugas. At hindi ng araw, ilan ang sagap? Aba, mataas. 84 ang input. 38 watts yung output. Chinacharge ko yung ating bagong power bank. Ito yung bago kong pili. Yung 100,000 mAh. Dito ko chinacharge yung mga battery ng drone. Pero yung battery ng camera ko, doon na mismo sa may tuktok ko chinacharge. Solid to. 100,000 mAh. Good to edit na tayo. Nakasetup na lahat. Tapos, pag magpapahinga ako, ito nakikita kong view. Yung bundok na to. Ganda eh. Inspired ako mag-edit ngayong araw na to. Thank you Lord sa magandang panahon. At thank you rin po. At binigyan nyo ako ng magandang lugar na pagkakampingan. Although hindi tayo natuloy din sa camping site. Pero tingnan nyo naman kung ano yung inilaan sa atin para mag-camping. Pahinga muna kayo matulog. Mamaya nyo ako buririin o busisiin. Mamaya kayo manggulo ha. Ito kayo mag-e-edit muna. Alas 4:30 na ng hapon at wala nang liwanag kaya wala nang nasasagap na enerhiya yung ating solar dito. Kahit pa paano nakapag-edit naman ako ng mga kalahating oras nung mismong vlog. Pero mga ilang oras ba ako nag-edit? Mga 4 na oras ata yun. Dami palang uwak dito at saka mga ibon. Yung mga alaga ko nakatingin lang Itong puno to, pugad ng mga uwak. Ang sarap dito, sarap ng ambience. Pero bukas ng maga tayo alis kasi medyo malayo yung susunod na camping site eh. Yun naman, ito nakikita ko lagi pagka nagpapahinga ako mag-edit. Kaya pa natin mga alaga ko. Itong editing setup ko mamaya, papalitan na rin natin ng cooking setup. Kasi magluluto na tayo ng hapunan. Pati yung mga alaga ko, nakakatingin lang. Hop! Hop! Ingatan kung lulusot yan. Aba, ay lusot! Galing naman ng drone na to. Natutuwa ako dito sa drone eh. Tinetesting ko ngayon dito yung direction track. Try ko kayong tumakbo kahit pa paano. Nakakatuwa, meron na ako sariling cameraman. Pia. Tapos, pwede rin tayo doon, diba?
Para ano lang eh. Naglalakad ng may kumukuha sa akin ng ano eh. Ng video eh. Oh. Whoop. Oh. Whoop. 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 Oh! Ang bilis, ang galing ah. Nasubukan ko rin sa wakas. Oh, di ba? Ang galing. Oh, kaya tinagod naman ako nitong Neo na to. Aray ko. Ayun. Low battery na. Asya. Critically low battery Ay, warning. mag-set up na ng pang-cooking. Time check, 5:45 ng gabi. Magagabi na kasi magdidilim na eh. Oh, tingnan na. Kailangan ko nang buksan ang aking mga ilaw. Wow. Ang daming uwak. Ayun o, ang dami oh. Nag-aalisan na dun sa kanilang pugad. Yung puno na yan. Pero babalik din yan dyan. Next, second ilaw. Ganda nito. Umaabot ng hanggang magdamag eh. O ngayon, mag-aalas 6 pa lang. Bukas, ng alas 6, kahit lagpas pa nga alas 6 eh. May ilaw pa rin tayo eh. Mamaya-maya ko nilalabas yung aking mahiwagang lutuan. Nakakaramdam ako ng pag-ulan. Umaambon-ambon eh. Naririnig ko sa awning. Ang mga alaga kong tulugin. Ayan, tulog muna. Sige, tulog lang. Ito ko yung magmumuni-muni lang rito. Habang ito ang bundok na to ang lagi kong pinagmamasdan at yung iba pa dito. Tiningnan ko sa mapa, pag dinare-diretso pala tong daan na to, eh madami pang makikitang mga river crossing na pwede kang mag-camping. Mga raw spot lang. Mukhang ayos naman yung mga tao dito. Kahit na yung iba nakikita ko doon or dito sa kabilang to nakikita ko, wala naman silang pakialam. Basta nakikita nila, nagkakamping ako. And that's okay. Wala naman tayong nilalabag na batas dito kasi itong lugar na to ay hindi naman to private property. Public to. So pwede kang mag-camping. Kung halimbawa man pagbawalan tayo, eh di maglipat tayo. Kung halimbawang sabihin ng barangay, di ba? Mukhang malabong makapaligo sa ilog. Pero okay lang. Bukas hanap tayo ng susunod na magandang pagkakampingan. At meron na ako naisip kung saan. Nagpalipad lang ako kanina itong DJI Neo eh. Nagpractice lang ako ng mga lusot-lusot eh. Tinesting ko kung kaya ko magpalusot dito sa may mismong pwesto natin at saka sa may ilalim ng hita ko eh. Kaya ko naman pala. Pero parang nagugustuhan ko na mag FPV. Pag nagkapera ako, bibili talaga ako niyan FPV. Grabe, daming uwak. Oh. Nagliliparan oh. Allah. Ayun, ang dami. Grabe oh. Hindi ako nakakita ng ganyang karaming uwak. Mukhang naglilipatan sila sa puno ng nyog. Parang nandito yata si Itachi ah. Alam niyo yun, yung sa Naruto. Kasi di ba uwak yung gamit nun, mga crow. Yung kapatid ni, ang pangalan nun? Yung kaibigan ni Naruto. Kalimutan ko pangalan. Comment nyo nga. Wala na naman sa isip ko. Mukhang magiging malamig ang ating gabi at uulan. Aba, at least kahit papaano nakapag-edit naman ako kanina. Nilubos-lubos natin yung liwanag ng araw. Yun lang yung kailangan kong gawa ng paraan. Pag yung tok-tok life natin na isang buwan walang uwian, paano ako mag-e-edit kung ganun-ganun lagi, no? Installment yung pag-e-edit. Di ko nga rin kasi agad matapos, lalo na't ang mga video na ginagawa ko ngayon, tulad ng mga request ninyo, ang sabi nyo, mga 1 oras. Kaya nga minsan lumalagpas pa ng 1 oras eh. Pero maraming salamat sa lahat ng mga nanonood mula umpisa hanggang matapos. Sana na-enjoy nyo, hindi kayo yung tipong naboboring ha, na tipong, ay boring part, skip. Yung ganun ba? Kasi sa totoo lang, gano'n ko katagal pinaghihirapang i-edit yung 1 oras na mga video na yan. Para lang mapagbigyan ko yung kahilingan nyo na ayaw nyong nabibitin sa pinapanood ninyo. Pero sa totoo nga, no, minsan parang pagka ako din, lalo na't yung mga biyahe namin noon nila sa na series, talagang kahit 1 oras pa yan, bitin at bitin pa rin eh. Diba? Kaya nga minsan, after na may upload ko siya ng episode by episode, gagawan ko naman siya ng full part series na mga 2 oras kada episode. Para sa ganon, sa susunod na mga makakapanood or hindi napanood yung mga sumunod na episode, mapapanood nila ng mas mahaba at saka hindi sila nabibitin kada episode. Imagine niyo yung edit ko kanina, 3 to 4 hours pero nasa 30 minutes pa lang yun ng video ha. Wala pang yun. Wala pa yung music yun. Edit lang talaga yun. As in, cut lang yun. At saka yung mga gusto kong isama. At saka yung mga tinatanggal ko.
Bukod pa yung yung paglalatag ko ng mga video bago talagang i-edit. Nanay. Okay ka lang? Ayos ba? Ha? Ayos ba ang biyahe natin? Buti na lang dito pala tayo pumesto, no? O imagine, ganyan, gabi. Doon tayo pumesto sa mismong baba, sa mismong tabi ng ilog. Eh paano kung bumuhos ang ulan na yan? Patay, anod tayo dun. Yung mga gamit natin. Naririnig ko nga pa sa parting unahan doon, parang ang lakas na ng buhos ng ulan eh. Sana ganyan lang, ulan lang. Huwag naman sanang humangin ng sobrang lakas na katulad dun sa Mount Banoy. At mga nakaklip yung iba kong tali na naman. Ang kakainin ko lang naman ngayon, magsasaing. Tapos magpiprito ng bangus. Tapos soup. Or bukas na yung soup. Hindi ngayon na, baka mabasag pa yung itlog kung halimbawa ang pagbiyahe bukas eh, no? Para hindi naman tuyot na tuyot yung ating bangus. Ang problema lang dito sa pinwestuhan ko, medyo maraming yung mga insekto. Ayan, katulad niya, no? Kulay dilaw naman yung ilaw natin. Pero ganun talaga, maraming insekto eh. Dito ko na lang ipinatong yung mismong lagayan ko ng mga gamit eh. Buti naman, natuyo yung mga nabasa nating gamit na sa Mount Banoy. Tsaka yung damit short at tsaka boxer short ko na natuyo na rin. Nilagay ko na doon syempre sa bag ko, sa labahin. Isang na naman to eh. Katulad ng saing ko kagabi. Isang lang. Isang cup. Diba? May liwa-liwanag yung doon, yung kaulapan doon sa saan tayo nang galing. Siyempre, niready ko na rin yung mga lulutuin. Yung soup natin, yung itlog, buti hindi nabasag. Yung sa mga lubak-lubak na nadaanan natin. Nung nasa Mount Banoy ako, nung mag-ano ako ng langis, nung nakita ko to, tulog yung langis eh. Ay ngayon, okay na ulit to. Ang alam ko, yung mga langis na hindi natutulog, yung mga like olive oil, parang mga ganun ba? Kasi pagka ganitong cooking oil, yung mantika lang, talagang natutulog eh. Yung parang nagbububuo, ganun. Halimbawa, mamaya medyo lumakas-lakas yung ulan. Isasahod ko yung yung timba para meron tayong panghugas. Okay na sinaing. Luto na. Next natin. Prito muna o soup? Soup muna para may mahigop-higop kahit papaano. Yeah, mabilis lang naman tong soup. Lalagay ka lang naman ng tubig dito, tsaka lalagay mo to, tapos lalagay mo yung binating itlog. Hintayin mo lang kumulo, okay na. Okay na tong karaming tubig, no? Okay na yan. Tapos, dalawang itlog yung gusto kong ilagay para mas masarap eh. Pero ang nakalagay dito kasi, Nido Oriental style is, ayun, just add 1 egg ang nakalagay. Para mas solid ang lasa, gusto ko dalawa eh. Ilagay hanggang sa kumulo. Kakumulo na, saka natin lagay itlog. Itlog. Ang dalawa kong itlog, babasagin na. 1 down. Pangalawang itlog. Tapos, batihin ang itlog. Uy, kumukulo-kulo na kaagad. Bilis kumulo ah. Hinahan nga natin apoy. Tapos may parang nanikit sa ilalim. Parang kulang pa nga sa tubig yata ito eh. Pag nilagyan na natin ito ng itlog, hula ko lalapot na ito eh. Salin na natin ang log its. Itlog. Tsura pa lang. Napakasarap na. Lagyan natin tong pinaglagyan ng itlog para sumama yung natitira pa. Diba? Tapos lagay ka, tikim. Tikman nyo rin, para malasahan nyo. Sarap. Pwede na yan. Nagugutom tuloy na ako. Taga lang. Kailangan pa natin magprito. Ito ang bis nitong mag-init. Kaya kailangan mabilis lang din yung pagbabaliktad eh. 2 daing na bangus. Isa lang ako. Kaya ko ba ito lahat? Kailangan naman itira ko pa yung isa. Prito ko na tapos pwede naman para bukas, no? Yun, no? Uy, belly. Tama yung binili ko. Gusto natin yung apoy. Ang unang belly. Umuusok-usok. Sarap. Aray ko. Wala na bang ihihina to? Puta, gista yung patay nga muna natin. Lumalakas kasi yung apoy. Hindi makontrol. Kita mo, di ba? Hindi siya dumidikit sa mismong pinagpiprituhan natin. Saka ang dami ko pala ng langis na nailagay. Dapat konti lang. Ayan na nga, puputukan.
Ambis kasi mag-init nito. Aray ko, putarkis na yan. O ilag kayo, baka matalamsikan kayo. Aray ko. Ito yung pinaka nakakatakot, yung pagpiprito. Tinalamsikan ako buti hindi pa ganun kainit. Sakit ba? Kayo, tinalamsikan din ba kayo? Ilag kasi kayo. Hindi kayo marunong umilag eh. Nasasaktan ka na, ayaw mo pang umilag eh. Yung talagang sa parting balat yung matilamsik. Pero pag yung laman na, mabilis lang naman. Hinati ko na yung isda At ang hirap siyang i-flip. At saka sobrang lambot niya. Yung tipong talagang maghihimay-himay siya. Luto na yan, pwede na yan. Parang chinap-chap tuloy yung isda. Siyempre, ako'y kakain na. Teka lang, bago tayo kumain, pasalamat muna tayo. Okay, all goods. Simpleng pagkain, pero masarap. Tulog pa yung mga alaga ko, mamaya pa yan. Ayan, yun na muna. Ako ang mauna naman ngayong kumain. Basura natin, ipunin. Mamaya yan. Kasan pala yung malaking pansandok? Hindi ko pala nailabas. Mainit na masarap. Ba't ang layo nyo? Halika, susubukan ko kayo. Dito kayo. Yan, lalapit ka pagka gusto mong matikman. Tikman mo na. Ayos. Sarap ng bangus. Malasa. Pati yung soup. Malasa. Di ba? Hindi tuyot na tuyot ang ating kain kasi meron tayong soup. Yan ang isa sa nagpapagana sa yung kumain. Yung may sabaw. Hindi ko na nilagyan ng langis. Mas mabilis maluto. Saka mas maganda. Busog na ako wala na rin kanin. Ubos na. Kaya ang gagawin ko, pagsasamahin ko na lang yung natira kong ulam at yung niluluto ko pang bangus na natira. Tapos lagay ko na rin tong soup sa susunod na lagayan, yung isa pa. Pero syempre, itong natira ko, uubusin ko na to. Wala nga namang ibalik ko pa dun. Sarap pakinggan nung yung ulam pumapatak sa owning Nakaka-relax. Ganun yung pakiramdam. Nakakakalma. Yung mga ko nga, kasama ko, tulog pa rin Kasi nga, masarap sa pakiramdam. Himbing, mamaya pa yung mga yan kakain. Diba? Meron tayong tubig na panghugas. Alas 8 ng gabi. Di pa ako inaantok Sarap tumambay dito solong-solo Lumalamig-lamig na. Tulog pa rin yung mga kasama ko dito. Tulog ba? Gising pala si Kopi. Gising ikaw? Kakain na ikaw? Ha? Balik ulit ng tulog. Sige, tulog lang. Hindi naman nagugutom Buti may signal dito kaya nakakapag Facebook, manood sa YouTube or sa Netflix, ganun. Yun naman usual na ginagawa ko pampaantok. Pero yung kagabi ang pinakamasarap na pampaantok. Yung titigan mo lang yung nakikita kong tanawin dun sa baba hanggang sa makatulog ako. Yun yung pinakamasarap. Although may mga dumadaan-daan pa rin ng mga sasakyan dito, pero madalang na lang. Tinetesting ko tong flashlight na nabili ko kung gaano kalayo yung abot ng focus light niya Saka tinitingnan ko rin syempre muna sa paligid. Baka mamaya may maali-aligid na, alam mo na, hayop man or may masamang balak. Mabuti na yung sigurado. Basta bago kayo matulog, kailangan siguraduhin nyo na walang ibang nasa paligid. Tinitingnan ko yung puno, wala naman. Sarap lumalamig na, okay na. Alas 9 ng gabi. Nakakatulog na ako, papanood sa YouTube Bigla namang tinawag ako nitong mga alaga ko at nagugutom na. Siya, kumain na. Kala ko hindi na kayo kakain Nakatulog na tuloy ako dito sa upuan.
Ikaw, tulog ka na. Bigla kang gumising eh. Bigla ka nang gising ha? Siyempre gutom eh. Ubos ha. Diba yung sponge natin? Panilanggam kaya tinapon ko. Yun, nalimutan ko. Ito na lang gamitin ko. Madami naman tayo nito eh. Ato, sayang naman yung inipong kong tubig ulan. Para mahugasan ko na rin yung mga ginamit ko. Hindi na yan. Paraan lang. Hindi ko na nagamit yung dala-dala kong tubig na talagang inumin lang naman talaga yun. Minsan talaga, ginagamit ko lang siyang panghugas. Pagka yung tipong isang araw lang na ako magkakamping. Pero pagka ganitong ilang araw tayo, hindi pwede. Kaya talaga meron tayong panghugas. Butit umuulan-ulan. Hindi napapakinabangan din yung ulan, di ba? Hugasan ko pa nga pala yung yung kainan ng mga alaga ko. Katapos kumain. Kuskusing maigi. Tayo rin man ang gagamit nito. Kaya linisin na lang maigi. Ala, naglaglagan pa. Tingnan nyo kung gaano kaganda tong pansanggip talaga na to. Parang wala lang eh. Hindi nanikit yung pinrito nating bangus eh. Kahit walang gaano lang pwedeng-pwede oh. Hugas na kagad. Papalitan na natin tong tubig na to ng bago. Ipon ulit tayong tubig. Nakaraos ng paghuhugas. Hoy, ubos yung mga pagkain nyo. Yun na naman ang kinain lang. Talagang tinitira nyo dry pagka walang wet ha. Kayo talaga. Ikaw, Kopin, dami mong tira ha. Bukas ito kakainin nyo. Hahaluan ko to ng wet. Dadagdagan ko na lang ng dry. Unti-unti na ng dry na inilagay ko eh. Hindi pa inubos. Sige, inom na madami. Napapano ka na naman dyan, Mocha. Hindi pa? Hindi pa iinom daw siya. O ikaw naman, nanay. Inom na. Huwag mo na agad matutulog. Alam nyo, sa biyahe, may dala akong chlorine. Chlorine or Clorox. Kasi dito ko nilalagay yung mga nakukuha kong kuto nila. Kasi para mamatay. Hindi mo naman yan pwedeng tirisin na parang kuto natin, tao. Ayan o. Nalulusaw yung mga yung mga mismong kuto. Nagiging puti yung malalaki. Lusaw talaga yo. Dala-dala ko yan lagi. Baka may kuto ka pa dyang malaki ha. Ato, dikit-dikit na naman ang iyong mga balahibo oh. Hintayin ko lang talaga yung yung sa Shopee na 0% sa SPay later. Talagang sigurado na i-orderin ko. For the third time. Hindi na ako order dun sa mga 2899 ang presyo. Sa oras na dumating yung papakita ko rin naman sa inyo. Para nang sa ganon, kung kayo ay may mga alaga din, pwede nyo rin gamitin yon. Although maganda at cute tingnan pagka malalago balahibo, pero pagka nagbuhol-buhol na, wala na. Mahirap na. Anuhan pa ng kuto. Lapitin ng kuto. Ang hirap hanapin ng kuto pag ganito kakapal na yung balahibo. Oh. Unlike ng pagka manipis pa lang yung balahibo, ambis makita ng mga kuto nila eh. Ay, nako. Alas 10 na pala. At tumigil na rin yung ulan. Kaso naririnig ko yung mga uwak sa labas. Uy, tabi tayo. Ayos na ikaw. Siya. Bukas na lang ulit ng maga. Okay, good night na. Talagang may pikit ng mata ko. Di ko na kayang pigilan. Oh, paano ka higa? Oh, ang galing. Paano ko papwesto yan? Dito ka sa tabi. Tingnan nyo. Ayos na higa. Joke ka naman eh. Ay nako, ako yung parang nakikitabi pa dito ah. Tulog na ha. Tulog na ulit. Good night. Yung dalawa ba? Nanay, good night na. Tulog na. Mukhang katulog na naman. Bukas, akarte na naman yan. Makungulit na naman. Tulog na, higa na. Kumis pa. No. Pinugpog pa ng halik ang daddy. Sabi mo, good night na po. Good night na. Naririnig ko na naman yung mga uwak-uwak. Pabalikwas tuloy ako. Pero magliliwanag na. Pero tulog pa.
kagabi. Ayun, ang dami na namang ibon. Ay! Sarap ng tulog. Ang dami. Sumigaw lang ako eh. Medyo ano lang ako, naglabasa na yung mga uwak. Naglabasa na yung uwak na kagabi nandito sa mga ano. Ayun, nandun nga, sa mga puno ng nyog. Ayan na. Ang dami nila. Napakaganda naman dun. Naglilipatan siguro yung iba dito sa puno na naman. Ay. Good morning! Good morning! Simukan na naman ang katabi ko ngayon. Kagabi kasi lumipat to si Kopi eh. Ano, good morning, Kopi. Good morning, nanay. Siguro mamaya-maya, kapag medyo umokay-okay yung damuhan dito, papalakarin ko itong mga to. O, diba? Anong oras na? O, meron pa tayong ilaw. May ilaw pa rin. Tingnan niyo yung pwesto ko. Yan, nakikita ko lagi dito. Hey! Diba? Isang spot. O, di nakatipid ako ngayon. Nakatipid ako ngayong araw. Wala akong binayaran sa pinagkampingan ko. Ganda pala dito sa pwesto ko kasi itong bundok na to, tapos yung sa likod niya may bundok pa, eh hindi pa natin gaano makita yung sikat ng araw. Kaya siguro tingnan natin kung anong oras lilitaw dito sa mismong nakaharap sa atin na bundok na to. Para sa akin napaganda pa yung pagkakamping natin dito nang hindi inaasahan. Tayo magkape na muna, breakfast, tsaka tinapay. Yung ulam ko kagabi at saka yung soup, babaunin ko na lang. Para oras na magutom tayo ng tanghalian, edi meron na tayong kakainin. Hello sir, good morning po. Good morning po. Ha? Kakamping lang po. Sige po. Salamat po. Kape-kape sir. Naku-curious yung mga taong nakakakita eh. Anong ginagawa niyo dyan? Laging ganun ang tanong nila. Siguro ngayon lang sila nakaano ng mga nagkakamping sa lugar nila. Napakaganda naman po kasi ng lugar ninyo, kaya deserve na makita to ng mga nanonood. Siguro sa kanila, normal na lugar na to kasi dito sila nakatira eh. Pero syempre sa ating mga dumadayo para makakita ng ganitong nature at makapag-camping, makapag-relax, eh talagang sarap sa pakiramdam. Talagang basta may maramdaman tong mga alaga ko na ibang kaluskos or kung ano mang marinig nila, alam na agad nila na hindi ako yun eh. Kaya nagtutumahol na kagad eh. Eh kagabi wala naman eh. Kaya mahimbing ang tulog. Di sila gaanong nag-ingay. Talagang himbing din sila eh. Dami nang nadaan ulit na sasakyan. Siguro yung iba mga papasok na school, mga estudyante. Nakikita ko eh. Mag-aalas 7 na kasi din ng umaga. Oras kaya lilito yung araw dito. Mga alas 9, ganun. Lamig eh. Yung mga sa parting dun, kitang-kita yung mga ulap eh. Gumagano siya rito. Ay na, lumiliban na rito. Nag-chat na sa akin si Angel kanina eh. Sabi niya kung kailan daw ako uuwi. Eh, parang namimiss na ata ako. Hindi sabi ko, sige bukas. Lalakad kayo mamaya. Ha? Magpupupo kayo ha, tsaka wiwiwi. Pag talagang tanghali lang sobrang init dito, tirik na tirik ang araw, which is okay naman sa akin kahapon. Kasi nakapag-harvest tayo ng energy, nakapag-charge ng mga kailangang i-charge. Ano, Kopi? Silip-silip ka dyan. Mamaya kayo. Mukhang sabik na itong mga to maglakad-lakad or takbo-takbo. At ilang campsite na yung tinulugan natin, hindi man lang to sila nakababa ng tok-tok ng sa mismong campsite. Ayun dito pumupunta lang lahat ng ult na nanggagaling dun sa kaliwa. Ihintay-hintayin ko lang na lumabas yung araw dito habang pinapanood ko. Ito kayo magbe-breakfast muna. Tinapay with palaman peanut. Kain kayo dyan. Oh, sarap.
Ayan na, ang araw, sumisikat na, lumiliwanag na oh. Nakita nyo? Ang ganda. Mas maganda siya sa personal. Parang ano yung sun rays niya oh. Napakaganda. Para ako may bintana or may malaking TV dito sa pinagpopwestuhan ko. Nakita nyo naman oh. Sabayan nyo ng kape oh. Para naman para kayong nandito na rin. Ano? Tara, maglakad-lakad ka. Ang ma-exercise ka naman. Sunod natin yung dalawa pagkatapos mo, ano? Ano mo ka, ano? Nakatingin dyan mo ako eh. Tara. Ay, di kayo pumupo. At saka umihi. O dyan lang muna kayo, ha? Tara! Lakad, dili! Lakad tayo, lakad. Lakad. Wait lang, mamaya kayo. Si Coffee lang muna. Tumakay ka na dyan. Tumakay ka na at umihi ka na dyan. Bili. Ihi na dyan, tayo, ihi. May ihi ka na? Tumakay ka ba? Parang di ka naman tumakay, umiihi. Tara, lakad, bilis. At yung dalawa naman. Nakasilip na si ano doon, si nanay, tsaka si Mocha. Sige, lakad. Sabay ko na kaya itong dalawang to. Ano? Lalakad rin kayo? Wait lang. Tara, tara! Oh, tamo! Saan ka na andun? Oh. Dito! Halika! Tara, lakad! Walang tatama rin, ha? Tara! Oh, masaya na naman. Oh, mahirap nyo naman. Ang dami. Oh, teka lang. Doon. Oh, sige, lakad. Lakad, lakad. Lakad pa. Ang hirap. Ang solo lang. O dyan, tumain na kayo. O iihi. Hindi tayo pwede sa kalsada, ha? O, nag-uumikot ka, nanay. Oo, baka matusok kayo dyan. Dito. Tara, tara, dito. Baka matusok kayo dyan. Nanay, huwag tama rin maglakad, ha? O, ayan na naman. Nanay, tingnan mo si nanay kayo. Ano ka ba, naihi? Ha? Tara. Doon tayo. Lakad. Para may exercise. Oh, takbo lang. Sabi ko, lakad lang. Hindi takbo. Kasi Coffee, oh. Coffee, huwag kang tumaling sa kanila. Dito. Dito tayo dumaan. Dito tayo dumaan. Oh, hindi, lakad. Mocha. Oh, yan, dyan. Oh. Oh, dyan lang. Oh, may pupo. Oh. Dito, may pupo ng ano. Ng baka. Ano ka? Umiihi ka na? Oh, good yan. Sige, ihi, tsaka tae. At ayun, nagkandaan na naman kayo. Basta kasi ang damuhan eh. Tara na. Lakad pang konti. Tara. Coffee, tingnan mo. Oh. Tara. Lakad pa. Ano, gusto na magpahinga? Yora niya. Oo, dyan. Dito. Nanay! Ayaw na ata maglakad. Ano? Hindi na kaya. Siya, pahinga na doon sa tuktok. Halika. Doon na kayo sa tuktok. Oh! Pahalan ko talaga, nanay. Ay, nako. Hirap nang nag-iisa, tapos ang dami mong kasamang alaga. O, isa-isa, halika rito. Huy, ikaw. Dito ka. Ay! Whew! Kailangan nyo nang maligo. Ganun, pupunasan. Mga basa-basa kayo. Yung diaper, papalitan. Konting lakad-lakad lang muna at pagod ako doon sa pagliligpit. Tingnan niyo, may mga kambing ngayon, no? Nakatambay dito. Siguro, inihintayin nitong mga to na umalis muna kami bago pumunta rin sa pwesto nila. Baka doon ang pwesto nila to. Try kong hagarin.
Gangayon! Takbuhan niyo mga kapeng. Oh. Eh lalo siguro kung kasama ko pa yung mga alaga ko, kakagari niyan. Napakaganda. Sayang di lang tayo makakapaligo dito sa ilog. Oh. Eh, susunod na pupuntahan natin, sigurado makakaligo tayo. Hindi pwedeng hindi. At ang init, banas na ako eh. Siya, tara. At tayo lumatarga na. Anong oras na ba? Mag 8:30 na pala ng maga, kaya pala. Grabe yung tirik ng araw dito eh. Pero masarap mag-camping pagka yung dating ng gabi. Lalo't ganong umulan, ang lamig ng hangin eh. Yeah. Ay, ala, init. Natutok yung araw. Ano, okay na? Larga na tayo ha. Behave lang ha. Going to the next destination. Let's go. Paalam na kayo dito. Mamaya, ayun, makikita niyo yung mga kambing. Wala akong magtatahulan tong mga to. Maraming salamat, Tayuman, Lobo, Batangas. Sa napakagandang place ninyo, lugar. Lalo't ganitong panay, bundok at saka katabi ay ilog. Kahit na mainit, refresh naman. Taga lang. Ayan o, mga ano. Ayan o, kambing o. Baya, tahulan na. Ayan na. Oh. Maayos na. Op, teka lang. Merong bakang nakaharang at yung tali o. Makikiraan lang ha. Huwag kang yung tali mo oh. Yun, okay na. Sana'y nag-enjoy kayo dito sa ating pinag-campingan na hindi naman natin inaasahan na doon tayo magka-camping. Pero yan ay inadya talaga na dyan tayo mag-camping. Ay siya, tayo ay next destination na para sa ating 4th day ng ating Tuk Tuk Life Camping and Adventures. Kaya abangan nyo yung next episode natin. Kung saan man yun, doon nyo malalaman. Okay? So ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa! You make me